Isa ka ba sa mahilig mag-checkout sa Shopee? In short, buyer ka sa Shopee? Eto, tapusin mo tong video na to dahil ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-change courier ang mga buyer dito sa Shopee. Hello mga best, welcome back to my channel, March Kwentuhan, and for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-change courier ang mga buyer dito sa Shopee application. Pero syempre bago yan, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click mo na rin ang bell button below para updated ka sa next video na gagawin ko. So, ito na nga mga best, wag na nating patagalin pa. Ituturo ko na sa inyo ngayon kung paano nga ba mag-change courier ang mga buyer dito sa Shopee. So, take note po, para lang po ito sa mga buyer. Dahil ang seller po is iba po yung paraan kung paano mag-change courier. So, syempre, ito, para ito sa mga buyer. So, let's go, ituturo ko na sa inyo. So, first step, syempre, ang gagawin natin is, for example, o-order tayo sa Shopee or mag-checkout tayo. So, ito na, syempre, search natin yung items na gusto nating i-checkout. Okay? So, eto, take note mga best, depende po ito sa seller kung meron silang choices of couriers, okay? Kung wala po, wala ka na magagawa, kundi yung courier na pinili ng seller is yun lang talaga yung maghahatid ng products mo, okay? Or parcel mo. So, ito na nga. So, yan, nag-search na tayo ng product nating orderin. So, for example, ito, okay, check out na natin, add to cart, and then, pwede nyo ring dagdagan or ilan yung i-order nyo sa Shopee or sa shop na to. So, eto, example lang to mga besa. So, eto na nga. So, syempre, for example, gawin natin 3 and then i-check out na natin. Okay? So, pag check out mo yun mga bes, ganito kasi, kailangan mo munang mag-antay ng 5 minutes. Okay? So, estimated talaga is 5 minutes bago mo siya ma-change courier. Okay? Pero, syempre, kailangan mo muna siyang i-check out. So, for example, makikita mo yung item mo dito sa to pay. Ibig sabihin nun, kailangan mo munang antayin yung notification ni Shopee na inaccept na ni seller yung order mo. Okay? So, for example nun, na-accept na ni seller, magno-notify po si Shopee. Ganito po ang itsura niyan. So, ito na, after 5 minutes, ito yung marireceive mo. Ayan, nakikita nyo. I-click nyo lang yung notification. And then, makikita mo dyan your order details. So, i-click mo lang yan. And then, ganito po. Sa ibabaw, merong shipping information. Click mo yung change. So, kung makikita nyo, merong 3 couriers si seller. Okay? So, ayan po yung SPX, Express, Splash, Express, and then JNT. So, ayan, kung makikita mo na merong 3 choices na courier si seller, select mo lang yan, okay? Kung sinong may check, tapos confirm mo lang. So, ibig sabihin nun, kung sino yung confirm mo, yun yung maghatid ng parcels mo. So, eto mga best, take note lang talaga kasi eto, mabilisan po ito. Hanggat na hindi pa na-accept ni seller yung order mo, pwede mo pa siyang baguhin, okay? Pero kung na-accept na yan ni seller, hindi na po, kasi nalalak na po yan. So, wala ka ng time na baguhin yung couriers mo. So, yun nga, take note, 5 minutes lang, sobrang bilis lang po ang pag-change courier sa mga buyer dito sa Shopee. So, ayan mga best, na ituro ko na sa inyo kung paano nga ba mag-change couriers ang mga buyer dito sa Shopee. So, marami kasing nagtatanong sa akin kung paano nga ba gawin kasi sa seller naman, marami nang may alam. So, sa mga buyers kasi, minsan kasi mga best, for example, nagkakaroon ka ng problema sa courier, di ba? So, gusto mong lumipat na ibang courier, so kailangan mong magpili ng gusto mong maghatid ng parcel mo. So, ito lang po yung paraan para mabago mo yung couriers mo. So, ayan, sana nakatulong itong video na to. Siyempre, yung hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe para updated ka sa next video na ating gagawin. At eto, tuloy-tuloy na yung tutorials natin dahil pasensya na kayo yung mga nanonood nating tutorials. Hindi na ako talaga naka-upload ng mga nakarang buwan. Talagang medyo napabayaan ko na itong tutorials or itong YouTube channel ko. Pero ngayon, talagang uulitin ko po yung mga tutorials natin. I mean, talagang bubuhayin ko po yung tutorials para naman marami din tayong ma-share sa mga
taong nangangailangan ng information na alam naman natin kaya nating i-share sa kanila. So, ayun lang. Maraming salamat. Syempre, kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-comments dyan sa ibaba ng video sa to. At syempre, sasagutin natin yan kung kaya nating sagutin. Yun lang. Maraming salamat.